Happy Monday, beautiful people. Kumusta, kumusta? Ang ganda-ganda ng panahon, ang ganda ng panahon. Oh my God, it's summer na talaga. Not yet. Pero ang ganda ng panahon dito. It's 12:18 PM na po. Bisaya, Atila, ano? 12:18 PM na po dito sa Ontario, Canada. Good afternoon, good morning, good evening kung saan man po kayo sa mundo. I hope your day is amazing. I hope your Monday is not chaotic. Is not so busy and rush. I hope na kahit papaano is relaxing naman. Diba? Yeah. So, anyhow, just popping in quickly here. Sasabihin ko na naman quickly pero tapos hahaba na naman. But anyhow, before tayo mag-discuss sa ating, wala ako nilagay na topic. Thank you, Elma. Thank you for watching. Wala ako nilagay na topic diyan, pero happy Monday talaga. At tawag nun, inspired lang talaga kasi ang dami-dami kong tawag nun, super ang aming business is talagang booming. Telly, thank you for watching. Maraming salamat guys. Kung saan man po kayo sa mundo, I hope your weekend was amazing. I hope you had a great Mother's Day and andito po sa akin yung flower ko kanina. Thank you, Bernadette. Thank you for watching. Maraming salamat na sinasamahan niyo ako palagi. Thank you sa aking mga followers. I appreciate you guys. Mga luma, mga bago, yung mga nagsusubaybay sa akin. Thank you. yung mga nagsi-share sa aking mga post. Thank you so much. Okay po. Maraming salamat. I appreciate you guys supporting my page. My business page is Tita Vargas D. I think naandyan ako. I think sa business page ako nagla-live today. And so anyhow, know that I appreciate you guys. Bernice, thank you for watching. Gingoso, thank you. Ang dami you guys. Maraming salamat. Super ganda ang panahon ngayon. Kaya very excited kami kasi pagka ganito dito sa Canada is talagang tawag nun, super exciting. Kasi Diyos mio, kalalabas lang namin ng winter, di ba? Ayan, share ko sa inyo guys. Oops, inga mo nga. Ang ganda ng panahon ngayon. Super. It's 20 degrees outside. So perfect. Miles, thank you for watching. Ang dami nyo guys. Maraming salamat na sinasamahan nyo ako. But anyhow, mag-usap lang tayo about Monday and about kung ano ba sa inyo ang Monday nyo. Miles being watching. Thank you. Ano ba sa inyo ang Monday? Busy ba? At Bernadette, thank you. So, ang Monday ko is ganun na lang, relaxing. Katatapos ko lang magturo kanina. So, basically, ang aking Monday is hindi na katulad dati na talagang busy. And laging nandun sa work, of course, alam nyo na, Monday, ganun talaga. Although, ang pinaka-busy ko dati is the weekend, kasi sa resort nga po ako. Pero now, talagang, ang sarap ng pakiramdam. But guys, hindi po ito nangyayari kung wala akong ginawang hakbang na para mabago yung aking cycle sa buhay. Kung nakita niyo yung ko kagabi, yung post ko kahapon regarding the cycle ng buhay natin. Kasi kalimitan talaga sa atin ay ganun na ganun. Yung papasok ka sa work mo, sasahod ka o utang ka, babayad sa utang, ganun, parang ganun pa rin, di ba? Kahit na yung mga nasa abroad, hindi lahat ng nasa abroad, kahit na yung mga nakakaraos na may sahod na malaki ang sahod naman nakakaraos, pero kulang pa rin yung kinikita kasi kalimitan sa atin nagsusuporta tayo sa family natin sa Pinas, di ba? Rochelle, maraming salamat for watching. So talagang kulang pa rin, kulang. At
hindi lang sa ganun na kulang is wala ka pang time sa family mo, sa anak mo. Ganun ang kalimitan na sitwasyon dito sa abroad. Ganun po. But I'm really grateful na kahit pa paano nadala ko ang anak ko dito sa Canada. But at first, kaya talagang naglakas loob ako na mag-umpisa ng aking online business nga po, but because lagi na lang siya naiiwan sa bahay. So hindi naman yun fair, di ba? Kalimitan sa atin na nag-abroad is yes po, happy Monday. Yes, happy Monday. Maraming salamat sa mga heart yan. Maria Daisy, hello po. Vicky, thank you. Thank you for watching. Kung saan man po kayo, I hope na your Mother's Day was amazing at I hope na yung week nyo is nag-i-start ng maganda. Panibagong week na naman. So, yeah. So, anyhow, thank you for popping in. Thank you na sinasamahan nyo ako palagi. So, yeah. So, hindi naman talaga, hindi mababago yan. At tawag nun, hindi mababago ang sitwasyon natin kung hindi tayo gagawa ng hakbang. Because Blandina, thank you for watching. Vicky, thank you. And 'di ba? Kasi paano yung mga, lalo na yung sa mga nag-a-abroad, 'di ba? Nag-a-abroad tayo para umasenso sa buhay. Yes. Very grateful tayo na umasenso ang buhay natin kahit papaano is nakalabas tayo ng bansa, which is mas maganda naman talaga ang oportunidad outside ng Pilipinas. Meron din naman tayong opportunity sa Pilipinas because pero hindi naman lahat na pinapalad talaga na makahanap ng magandang work sa Pilipinas. Kaya kalimitan sa atin is nag-a-abroad. Ang dami natin, millions tayo. Pero kahit nasa abroad na tayo, mapalad tayo na nakapag-abroad. However, hindi pa rin sapat naman kasi nagsusuporta tayo sa family natin, plus may family pa tayo dito sa abroad. At saka kahit na dollars ang kinikita natin, dollars din ang ginagastos natin. Diba? So talagang kahit na nakakaraos, katulad nung sa akin na lagi ko namang ini-example ang sarili ko because it's my own experience, diba? Yes po, always ups and down lang po ang buhay. Yes! Walang permanente sa buhay. Walang permanente sa buhay. Kaya, lagi kong sinasabi na huwag matakot na mag-try for something different, something new because walang permanente sa buhay. Diba? Malay natin, kung magpadaig tayo sa takot natin, malay natin na yun na pala yung prayers natin na sinagot ni Lord, na pinakita sa atin na may oportunidad na ganun, tapos hindi tayo nag-move. Hello po, hello Norilyn, thank you for watching. Thank you guys sa mga hearts at sa mga thumbs up diyan. Maraming salamat. Kung hindi tayo mag-step out talaga sa comfort zone natin is walang mababago, di ba? At saka ang sarap ng pakiramdam pagka thank you, hello. Pagka tawag na i-try natin, kasi ako dati takot ako because feeling ko noon online business, ano yan, diba? At ang daming scam online. So, takot ako noon. However, ngayon na talagang nagpasalamat ako, true po. Yes, thank you, Rochelle. Kasi, nagpasalamat ako ngayon na ginawa ko yun, na naglakas loob ako. Kasi ang daming nabago sa aspect ng buhay ko. Katulad nito, hindi ako dati nagla-live ng ganito, pero ngayon, dire-diretso ako na magsalita na mag-live kung ano yung topic na na dinidiscuss ko dito, in hope na maka-inspire ako sa inyo guys, because mostly of the things that I'm telling you is experience ko po yan. Kaya madali kong wala yung tawag nun, hindi ko nire-rehearse yan kasi experience ko yan. Diba? Thank you for watching. So, walang tawag nun? Kaya sinishare ko yan sa inyo. So, grateful ako na inumpisahan ko. Thank you. Ang daming hearts diyan. Thank you guys. Appreciate you very much. Grateful ako na nag-step out ako sa comfort zone ko, although ang daming disappointment at first talaga, ang daming disappointment because bago yan
Magle-learn ka talaga. So, pero kung naandyan yung mindset mo, so it's very, very important talaga ang mindset. Kasi titingnan natin, di ba? Ipagpalagay na lang natin na mag-aral tayo. Di ba pagka nag-aral tayo, ang dami nating oras na ginugugol, di ba? Nagpupuya tayo para aralin yung ating lessons, di ba? Ilang subjects ang dati nung nag-college ako, lagi akong full load. Okay? 24, 25 units, sometimes may time pa na nag-27 units ako. Super full load ako dati palagi. So ilang subjects yun na aralin mo lalo na kung exam time, di ba? Nagpupuyat ka, of course nag-i-spend tayo ng pera, nagbabayad tayo ng boarding house natin. Lahat yan ini-spend natin para matuto tayo, di ba? And then kasi pinalaki ako ng gano'n. Sabi sa akin ng magulang ko is mag-aral ka kasi wala kaming maiiwan sa iyo, kasi mahirap kami mahirap, 'di ba? Wala kaming maiiwan sa inyo. So kung pag-aralin namin kayo, at least yung education nyo ay nasa sa inyo yan, daladala nyo yan kahit saan kayo. Salve, thank you Eve, thank you for watching. Totoo, 'di ba? Kahit saan tayo, daladala natin kung ano man yung natutunan natin. It doesn't matter kung sa school yan or sa experience natin, daladala natin yan kahit saan, at walang makakakuha niyan sa atin, di ba? So ganun ako pinalaki. So ganun lang ang mindset natin talaga. When we try something new, dapat ang mindset natin is parang mag-aral ako uli. Pero kung halimbawa nakatapos ka na sa education mo, mag-upgrade ako ng education ko. Kasi ganoon din ang ginawa ko. Nag-upgrade ako ng education ko nung dumating ako dito sa Canada. Kasi kahit naman tayo ay graduate tayo sa Pilipinas, kahit tayo ay degree holder, may license tayo, pagdating mo dito sa Canada, and mostly of the country naman, pagdating mo talaga mag-upgrade ka ng education mo, kasi hindi yan kung ano yung curriculum natin, hindi yan honor dito. Kung ano yung natapos natin, hindi yan honor dito. So kailangan talaga mag-upgrade. So ganoon din ang ginawa ko dati. See? Nag-upgrade ako. I went to Seneca College, and then ilang semester ko na ginawa yun. I spent money, I spent time, and driving back and forth sa school ko, di ba? Nag-spend ako ng ganun. Kumita ba ako that time? No. But what I gain is knowledge. Di ba? So kung ganun din, kung mag-umpisa kayo ng negosyo, kung ganun din ang mindset nyo, na aralin ko to para magugol ako ng time, sacrifice. Pero pagka dito ka kasi, Evelyn, thank you for watching. Ang dami-dami nyo guys. Thank you. Sacrifice talaga. Diba? Pero dito, ang kaibahan dito, kaysa na mag-school ka, kasi kahit sa atin, Jay, thank you for watching. Kahit sa atin, okay, nakagraduate ka na, guaranteed ba na makakuha ka ng trabaho? Guaranteed ba na makakuha ka ng magandang trabaho, na meron ka magandang sahod? No. Diba? Now, the same way kung mag-start ka ng business, okay? It doesn't matter kung anong business man yun. It doesn't matter. Mag-put up ka ng investment. Mag-ano ka ng mga license mo. Diba? Mag-prepare ka ng ganun. Of course, time mo. Kung traditional business yan, mag-hire ka ng mga tao. Kukuha ka ng permit. Diba? Ang dami. So, the same way sa online business is the same way. Your first 1 year, 2 years, 3 years, huwag kang mag-expect na malaki ang kikitain mo kaagad. Mag-uumpisa ka sa bottom. Lahat ng successful business owners dito sa aming community, lahat ng mga milyonaryo, hindi yan nag-i-start na kumita ng milyon kaagad. Nag-i-start yan in the bottom. So, dapat ganun din. So, nasa sa atin yan, mindset natin yan. Kasi mayroong ang daming tao na excited at first, excited na mag-umpisa ng sariling business. Sorry po, nabubulol ako na mag-umpisa ng sariling business because, of course, especially pagka na-invite na yan sa community namin, merong kumikita ng 5 figures, 6 figures in a month. Mantakin mo yan. Diba? Merong ganun. So, excited na mag-umpisa. Now, pagka nandun na sa loob, hindi naman ginagawa ang training. So, paano? Hindi naman nakiki-communicate sa mentor or sa coach. So, paano ka matuto? Diba? Learn first before you earn. Ganun lang yun.
Diba? So anyhow, see, dire-diretso nga ako pagka-inspire kasi ako talagang before nga ako mag-live, ang dami-dami na namang nag-uumpisa ng sariling business, ang daming mga tao na tawag doon na interested na ma-learn ang business. The only sad part talaga sis, ang daming naghahanap ng ibang source of income, ang daming nagwi-wish na mabago yung buhay, pero hindi naglalakas ng loob na mag-move forward para tingnan talaga mismo kung ano yung business, di ba? So, yung what if kung kalimitan kasi talagang ang ano natin, ang utak natin isasabi niya, what if hindi mag-work? Yun. What if mag-work sa iyo? Di ba? Kung hindi mo tinignan ng maigi yun, edi wala kang peace of mind. Diba? Kaya lagi kong sinasabi, it is your peace of mind para tingnan talaga lahat. Yeah. So anyhow, napapahaba na naman ako. Thank you guys na nandyan pa kayo. Maraming salamat. But anyhow, hindi na ako magtatagal kasi nasa ano na naman ako, nasa Teresa. Thank you for watching. Mag-ano na ako sis, magpapaalam na ako. I hope lang guys na na-inspire kayo doon sa mga sinasabi ko. I am inspired lang talaga dahil ang dami na namang nag-umpisa ng sarili nilang business, which is good for them. Okay? Which is good for them. Basta ano lang talaga, lakas na loob, okay? Tiwala sa sarili. Yung mindset mo na talagang dapat na andun ka. Kasi pagka nag-umpisa ka kasi ng sarili mong business, is switch mo ang mindset mo. Kasi halimbawa, ilang taon ka na naging employee. Kung employee ka, di ba magfa-follow ka lang ng schedule na binigay sa'yo ng boss mo? Kung ikaw ay sarili mo na ang business, of course, sa iyo nag-i-start ang pera, di ba? So, ikaw mismo ang gagawa ng paraan kung paano ka matuto para kakikita. Ha? So, yeah, the good news is that dito is kontrolado mo oras mo. Merong maggagabay sa iyo. Meron kang training site na talagang proven na the same training site na ginagamit ng mga milyonaryo. So, ang variable lang talaga is individual. Ganun lang yun. Ha? But anyhow, pero dapat talaga na hindi Chachin. Thank you for watching. Thank you. Yeah, so anyhow, I hope na na-inspire kayo guys sa sinasabi ko. Alam ko na dire-diretso lang ako. But anyhow, I'm aiming to, like, you know, of course, to inspire you guys. Dahil talagang super tawag nun, mai-inspire ka talaga once na nandito ka sa aming business community, because ang dami-daming successful people dito. But again, of course, it's up to us. But the first thing is, of course, step out tayo sa ating comfort zone, at dapat sa atin talaga mag-umpisa. Diba? Sa atin talaga dapat mag-umpisa kung ano yung kasi hindi mababago ang buhay natin kung hindi tayo maglakas ng loob. Diba? Ganun lang. So anyhow, maraming salamat guys. Nandito na ako sa dead spot. Salve, thank you for watching. Andito na ako sa dead spot. Baka mawala na naman tayo. But anyhow, thank you na sinamahan nyo ako. I appreciate you all, Lorena. Thank you for watching. Magpapaalam na po ako dahil tawag na, nandito na ako sa dead spot. Baka mawala pa kayo guys. Okay? But anyhow, thank you again. So enjoy the rest of your Monday, enjoy the rest of your week, and take care always. And thank you again. Maraming salamat sa support niyo. Okay? Thank you. Happy Monday. Take care. God bless. Thank you po.